I'm Alexander Mitterdan Cruz. Nakagraduate ako sa Roosevelt ng 1977. 2 years akong high school, first and second year sa Roosevelt Lamoa. And then third and fourth year, Roosevelt San Roque. Kami yung last batch of graduate ng Roosevelt San Roque. That was 1977. Sa Roosevelt, nakita ko yung, siyempre yan yung aking time of your, creating your foundation. Because of the mentoring and guidelines naman ng mga teacher namin noong araw, so we have a very disciplinarian part of part of growing up, pero part of creating your foundation. I'm proud to say na maganda naman yung nakita kong paglaki ko, yung kultura sa Roosevelt. Wala naman kaming naramdamang bullying, wala kaming naramdamang diskriminasyon sa mga teacher, sa mga estudyante. So kung anong tumatak sa isip ko na may nangyari ganun sa akin, sa campus ng Roosevelt. At sa isang bata o teenager na dun yung napaghubog ng mga foundation natin, napaka-importante no, yung wala ka naramdamang diskriminasyon at bullying sa campus. Kasi ako noon, nung time na nag-aaral ako sa Roosevelt, nung time na lumipat ako ng San Roque, kasi nga, I'm a working student. Nagtitinda ako sa umaga ng asin sa palengke, nag-aaral ako sa hapon. Karoon ako ng pagkakataon sa Roosevelt na makapag-aaral kasi merong afternoon class sa high school. Kaya sa umaga, from 5 a.m. to 10 a.m., nagtitinda ako ng asin para may pang-aral ako. Sa hapon, by 11:30, nasa school na ako for the afternoon class. Kaya isa yan sa nakatulong sa akin na matupad ko yung pangarap ko na makatapos ng high school. Since may ina-offer nga ng afternoon class ang Roosevelt, even Lamoa and San Roque. Kasi lumipat naman ako ng San Roque kasi mas malapit na siya doon sa pinagtitindahan kong palengke sa Santa Elena at nakikitira ako doon sa lolo ko, doon sa lugar din ng Santa Elena, which is malapit sa San Roque. Kaya ako lumipat ng Roosevelt San Roque. Isa siguro sa memorable ko rin na maalala, during the time na 4th year na ako, since kailangan kong sa college, baka hindi ko na kayang mag-aral ng half day lang. It so happened, I remember my teacher, Miss Leticia Santos, offered all of us to take scholarship exam sa Meralco Foundation. So, yun yung sumagot dun sa apprehension ko na paano yan, pag nag-college, hindi na ako pwedeng magtinda ng asin sa umaga at mag-aaral sa college sa hapon. Talagang sigad, pagka talagang maganda yung hangarin mo makatapos na mag-aaral, through prayers and through the introduction of Meralco Foundation Scholarship, na binigay sa akin ng isang teacher din ng Roosevelt, si Ms. Leticia Santos. Mag-try kami mag-exam. Nag-exam ako noon sa Meralco Theater. Almost 5,000 student ang nag-exam noon, iba't ibang probinsya na makakasama kami noon. And I'm so blessed and lucky na out of 5,000, kumuha sila ng 250 student na dumaan sa panel interview, panel exam. And isa ako sa mapalad na nakapasa as scholar ng Meralco Foundation. Kaya sinagot yung aking pangarap na makapag-kuleyo to the recommendation of that scholarship from Roosevelt. Sa Roosevelt, idinaan yung application. Isa yan sa magandang memory ko na hanggang ngayon dala-dala ko. Kasi hindi siguro ako nakatapos ng college kung hindi ako na-opera ng scholarship ng Meralco Foundation through Roosevelt ng San Roque. Nag-college ako sa Meralco Foundation. During that time, I'm a second batch scholar ng Meralco. Ang Meralco Foundation nun, wala pang building, wala pang eskwelahan. At that time, kami mga scholar ng Meralco, entitled kami sa basic salary, minimum salary ng panahon na yun. Ano yung minimum salary noong 1977? Yun ang binigay sa amin ng Meralco. Tapos libre pa lahat ang aming tuition fee, libre lahat ang aming mga drawing instrument, gamit. Talagang 100% scholarship. Kaya at that time,
Ang aming mga classroom, kung saan yung Rockwell Mall ngayon, dati ano pa lang yan, kasasara pa lang na power station, dyan ang classroom namin. Kasi wala pang ang classroom si Meralco Foundation. Unlike ngayon, meron na sila sa Ortigas na ginawa. Tsaka ang after yata 3 batches, nag-create na sila ng school na malaki. Tsaka hindi na 100% full scholarship, subsidy na lang. Pero mas maraming bata ang nabigyan ng pagkakataong maka-avail ng kanilang Meralco Foundation program. More na bata pero less lang yung naging subsidy. Unlike before us. Sabi ko nga, wala na kami binabayaran sa school, meron pa kaming minimum salary ng panahon na yan. Kaya at the time, nag-aaral ako, hindi ko na kailangan magtinda ng asin sa umaga. Kapag bibigay pa ako sa magulang ko ng tulong sa aming bahay, ang gastos. I'm so lucky and so blessed na part ako ng second batch ng Meralco Foundation. Well, siguro as a typical student, as a working student, sabi mo nga, talagang focus. Alam mo, we're so privileged pagka pala ikaw ay dumaan sa challenge nung panahon ng formation age mo. Parang pribileyo Napakasarap na, kasi siyempre pag binigay na lang ng magulang mo ng lahat ng luho, hindi mo na-appreciate lahat yung bagay, no? Unlike kung dumadaan ka sa challenge, bago mo makuha isang bagay, parang lahat ng ma-accomplish mo ay napakasarap sa pagkaramdam. Na sabi natin, nadadagdag sa self-esteem mo na in spite of mayroong financial challenge ang pamilya mo, nakakaya mong suportahan yung sarili mo. Siguro ang isa rin, bilang isang typical na estudyante ng panahon na yun, nag-join ako sa ROTC ng Roosevelt. I remember my position as sport. Parang ang ROTC kasi namin dyan sa San Roque, doon kami sa quadrangle ng Ola, yung simbahan sa harap. Doon kami. Siguro nadagdag na rin sa discipline ko sa sarili ko. Pag-join ko nung leadership ng ROTC at that time. At yun, dumami kaibigan mo, mga part ka nung tinatawag na may corps commander kami, meron kami organisasyon. Marami rin naging kaibigan. At saka yung discipline, how to handle people, how to make your group follow your instruction. Siguro at that age, without you knowing, natututo ka ng magkasunod ng tao kung paano ang leadership. Paano po na-prepare ng Roosevelt College? Yun nga po, meron na tayong nasabi na being a working student at naging part po kayo ng ROTC. Meron po kasi tayong resilience, competence, saka po yung integrity. Yung RCI po na before po talaga nag-change po yung sa Roosevelt College. Resilience. Sige, okay. Ano po kaya yung dun sa experience nyo being student na ngayon po meron po bang yung ako na i-invite pa po ba natin yung resilience, competence at integrity? Resiliency, part of the challenges na pinagdaanan ko noon. Yung resiliency ko na talagang dapat face all the challenges para matapos mo yung pangarap mong makatapos ng high school sa Roosevelt at makarating sa kolehiyo. Siguro na-invite ko sa environment ng Roosevelt system. Actually, one time, meron din akong ginamit na resiliency. Kasi during the pandemic, ito yung resiliency nating mga Pilipino, despite of challenges ng pandemic. Lalo na sa case namin na community mall developer, nasa leasing business kami. Yung resiliency namin to give, saka yung courage namin to give free rental during the challenging time, na gamit ko rin yung pagka-resilience ko sa business. Siguro yun, in a way, nung nasa Roosevelt kami, na part na rin ng na-invite na environment sa Roosevelt system, yung pagiging resilient ng mga estudyante for all the challenges. Kasi may kanya-kanya kaming kwento, pero kami na working student, yung lumitaw maigi yung pagka-resilient namin sa mga challenges ng day-to-day namin buhay. Consider that as part of the resiliency.
Roosevelt system. Actually, one time, meron din akong ginamit na resiliency. Kasi during the pandemic, ito yung resiliency nating mga Pilipino. Despite of challenges ng pandemic, lalo na sa case namin na community mall developer, nasa leasing business kami. Yung resiliency namin to give, saka yung courage namin to give free rental during the challenging time, na gamit ko rin yung pagka-resilience ko sa business. Siguro yun, in a way, nung nasa Roosevelt kami, na part na rin ng na-imbibe na environment sa Roosevelt system, yung pagiging resilient ng mga estudyante for all the challenges. Kasi may kanya-kanya kami kwento, pero kami na working student, yung lumitaw maigi yung pagka-resilient namin sa mga challenges ng day-to-day namin. Consider that as part of the resilience. Well, kami kasi sa Meralco noon, pagka-graduate ko ng high school sa Roosevelt, naging scholar ako ng Meralco Foundation. Ngayon, ang Meralco Foundation, after we graduated, nilalagay kami sa mga kliyente nilang malalaking buyer ng Meralco sa kuryente. Nailagay nila ako as employee sa Engineering Equipment Incorporated, EEI. Doon nila ako inirekomenda magtrabaho. Nag-work ako doon from 1980 to 1986. 6 years. I worked as a quality control engineer. At the time, project namin nuclear facility sa Bataan. Under Westinghouse, ang general contractor. Subcon ang EEI. Ang trabaho ko noon, lahat ng materyales na ginagamit namin doon sa facility ng Philippine Nuclear dyan sa Bataan, dumadaan sa akin ng approval ng quality ng material. Yung chemical composition, yung strength, pinatetest ko yan sa different certifying laboratory para be sure na yung gagamiting materials ay within the international standard. Kasama yan sa work ko sa EEI for that 6 years na nagtrabaho ako. Nagkaroon din ako ng mga tauhan, ng mga engineers. At siguro nadala ko rin doon yung natutunan ko sa Roosevelt na magiging leader. Nung nag-ROTC ako, nadala ko rin siguro na yung foundation ko doon, nakatulong yun. So, after po dun sa EEI, talo na po tayo ng konti. Paano po nag-start ang Sente? Well, kami ng asawa ko, si Aida, nag-work pa lang ako sa EEI. Pinahiram kami ng puhunan ng father-in-law ko ng 50,000 during kinasal kami ng 1982. Nag-work ako ng 8 to 5 sa EEI. Nagma-micro-lending kami sa palengke ng hating gabi. Meron kasing night market dito sa Concepcion, saan gabi busy yung activity ng palengke. Kaya from 8 to 5, EEI ako. Pag-uwi ko ng bahay ng mga 6:30, punta ako ng public wet and dry market dyan sa Concepcion ng araw na ngayon McDonald's na sa tapat ng simbahan. Palengke dati yan. Diyan kami nag-start magnegosyo ng micro-lending. Appliances, era, damit. Yan. Hanggang 1986, kapag-resign ako sa EEI, nakapag-financing din kami sa Marikina Public Market. Sa araw naman yan. Araw kami doon, gabi kami rin. Doon po nagsimula Doon ang umpisa. Tapos, through the blessing of the Lord, yung aming micro-lending nag-evolve into pawn shop and money changer. Yung pawn shop and money changer namin, umabot din kami ng 36 branches ng asawa kong si Aida. Malilit pa yung mga anak ko noon, pero marami kami empleyado. Umabot ng 36 branches. It so happen lang, napatayan kami ng empleyado 2 beses. Na hold up yung may dalang money changer namin. Then after a year, yung babae namin empleyado na nagdala rin ng foreign money na binibil namin, patay. So we decided to sell all our pawn shop and money changer. One of the biggest amunting na namin binenta. And we focus on commercial leasing. Dati, pero noon, nagpo-pawn shop kami, nagpo-commercial leasing. Nag-diversify na kami habang nag-micro-lending, nagpo-pawn shop, changer. May maliliit na kaming street commercial. Mga within the road, mga 200 square meter, 1,000 square
Nakapagtayo na kami yan sa San Mateo, sa Antipolo, sa Baguio. Doon kami nag-umpisa. While we are doing micro-lending, pawn shop, ang chain yan, nag-i-street commercial na kami. As nang binenta ko yung aming lahat ng pawn shop, nakatulong yung kapital na, nag-concentrate kami sa commercial leasing. Hanggang ma-meet namin ang core store namin na Save More. So, ang Ono Rizal, Morong Rizal, Tanay Rizal, Montalban Rizal, we built the community mall na tinatawag na more than a hectare. Tapos, meron kaming anchor store na Save More. Then eventually, naging anchor store namin si Robinson Supermarket sa Montalban. And the rest, pare-parehas, Jollibee, McDonald's, Mercury. And ngayon, as again, to the blessing of the Lord, nasa 33 malls na yung pinatatakbo natin. We focus on the community mall. What's good with this community mall, lalo na ngayon sa countryside kami naglalagay, at least nakakatulong kami sa economy ng lugar, employment, access, saka sabi ko nga, nakabawas lang tayo ng ilang OFW na hindi na kailangan mag-OFW kasi meron ng option sa lugar nila sa probinsya as cashier, bagger, hindi na kailangan lumayo sa pamilya. Dahil alam naman natin lahat ng karamihan na nag-OFW, sabihin natin 60% nasisira yung pamilya. Ang objective ng mag-abroad, mapag-aral yung anak, magandang buhay, kaya lang sad to say, pag naiiwanan yung mga anak, hindi na mawawalan ng guidance, hindi na-achieve yung kanilang talagang pangarap. Meron din namang mga nagtatagumpay, tingin ko mga 40%, marami naman na, sabihin na natin, 50%, nagsasucceed dun sa objective. Pero nakakalungkot, mataas yung porsyento na nakikita natin nangyayari, na nagiging broken family, na yung kanilang initial na pangarap na hindi nangyayari. Nakakalungkot, pero siguro in a way, in our own small way, pag nag-create kami ng isang mall sa probinsya, lalo na sa countryside, pioneering kami, we create jobs, we create jobs. Kaya naniniwala ako, very inspiring itong binigay sa aming negosyo. Thank you very much, sir, for sharing the blessings to the Filipino community. Thank you. Not only to the, like, marami po yan. Yes. Alam natin po na. Yeah, that what inspires us to build more. Even sabi nga, pwedeng magpahinga na, sa comfort zone ka na, pero why we are still doing more, yan ang mga nagawa na namin. And we're still building right now. There's another 5 site in the pipeline. Tuloy-tuloy, ang kagalingan ngayon, katulong ko na yung mga anak ko. Yung 5 biological children ko, saka may 4 kami regalo ni God, ay si Althea, si Alea, si Alexa, at si Andrea, na nag-aaral pa sila ngayon lahat. Pero pag bakasyon naman, nakakatulong na rin sila sa negosyo namin. Nag-stay na sila sa office, tinuturoan na rin namin makatulong. Ganon din naman yung 5 anak namin. Kasama namin ang asawa kong si Aida na nagpapatakbo na nitong kumpanya. Importante yung succession, yung next generation. Ako lagi kong sinasabi, kahit minsan na-invite ako sa mga graduation, kung feeling nyo sa ngayon nasa strata tayo na nasa poverty, what's important is yung perseverance. Huwag tayong tumigil mangarap at magsipag, magdasal sa Diyos para mag-guide tayo, mabigyan tayo ng pagkakataon ng God na matupad yung ating pangarap. Prayer lang. Pero yung prayer, sasamahan mo ng sipag. Saka ako, sabi ko nga, may simple mantra in life. Always start with a good intention. Sa lahat ng bagay, sa business, sa araw-araw natin gagawin, umpisa mo lagi sa magandang hangarin sa kapwa. Start with a good intention, anchor on fairness. Lagi ka lang fair sa lahat ng deal mo. Sabi nga, faith in God, hard work equals profit. Automatic yan eh. Pag maganda intention mo sa gagawin mo, nandyan yung perseverance mo. Pero siyempre, nangingibabaw yung faith mo kay God.
Whether you like it or not, profit will follow. Ganun lang. Ganun lang kasimple ang buhay. At nandito tayo, siyempre, gusto natin, yung legacy natin iiwan sa mundong ito, dapat maganda. Kaya dapat itinuturo natin yan sa susunod na henerasyon. As I always say to my children, the more we are blessed, the more humility and humbleness ang ipakikita natin sa kapwa.